Alpha and Omega Radio Online naghahatid sa inyo ng mga magagandang balita at mga salita ng Diyos kasama ng inyong mga prayer warriors, evangelist, man of God and woman of God. Alpha and Omega Radio Online, to know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Balik tayo mga kapamilya. Thank you for the wonderful song. Aking Ama yung title niya na sa mga nagtatanong. Ayun. Nakita rin. So, naputol tayo na wala yung audio eh. Ayan, balik tayo. Thank you again, Brother Randolph. Ayan, magandang umaga po, magandang gabi, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa Alpha and Omega Radio Online sa programa po ni Sir Bong Kagape. At magandang araw po sa lahat ng mga kapamilya na sumusubaybay. Purihin po ang Panginoon. Longki the Noble na kikinig sa atin, isa sa mga kasama natin yan. Kumusta ang buhay mo dyan sa Jensen? Ayun po, okay na tayong lahat dahil mga kapamilya natin dyan sa Luzon, mga members natin ng Kappa Ministry International Incorporated dyan. Parang may napansin ako sa'yo, wait lang, bago tayo mag-discuss about fear or takot. Parang namayat ka? May something ka bang sinasakripisyo? Sir Bong, kasama yan, kasama yan sa ating mga buhay sakripisyo sa ngayon para sa lahat. Tayo ay nananalangin, araw at gabi, nagkakaroon tayo ng mga overnight prayer, pray and fasting para po sa lahat ng ating mga dinadanas, hindi lang naman sa ating ministry, gayon din sa dinadanas natin na pagsubok ngayon sa pandemic, sa mga virus, ating ipinapanalangin ng ating mga kababayan, Sir Bong. And yan na naman pinaka-importante, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa kalahatan ba? Amen. Yan na naman yung iniisip natin palagi. Ang daming mga nag-comment pala dito, no? Ay, pa-pray over. Tika lang, ha? Sige, bigyan natin, screenshot na natin, ipasa natin sa mga prayer warriors natin itong mga ano na to. Amen, amen. Mga, healing prayer. Okay, ang dami. Sige, basahin mo na lang dyan yung iba mamaya, Brother Randolph. Malinaw na ba yung audio natin? Okay malinaw po ang audio. Loud and clear. Loud and clear. Okay. Binabati natin ang ang Daughters Sige, family. Sige, mo na Tagaluzon dyan. DIJK Shurin family. Nag-positive daw yung isang anak niya. Nag-positive sa COVID siguro. Okay. Opo. At binabati natin. Sa COVID siguro to. Opo, binabati natin ang mga member we will po pray for ng this. Negative na to bukas. I-pray natin in Jesus' name. Thank you, Lord Amen, Jesus. amen. Be blessed in Jesus' name. That's this. So, anak ni, sino to? Hero, Kando, Kanbo. Okay, thank you, Jesus. Sige. Tuloy mo lang. Sige po. At binabati natin ang mga member ng dito po sa area ng Luzon, mula po sa Northern Luzon, Central Luzon, NCR, hanggang Atras ka konti. Southern Luzon. Yan. Lahat po ng mga member dyan sa Taytay, sa Quezon City, binabati natin sila at sa lahat po ng mga nagtatanong ng updates ay dito tutok lang po kayo. Palagian sa programa ng Sir Bong. Anytime. Wala namang ibang magla-live si Founder dito na naman eh. Ika pa Founder Pastor Joel Apolinario kung mag-public ano tawag nito? Statement siya, wala namang iba. Dito naman papasok 'yon. Yes. Sa Alpha and Omega Radio Online. Kasi wala na tayong ibang papasukan na ng mga radio station dahil aayawan na nila tayo. Ayaw na nila kay Bong Kagape kasi Kappa member. Yun nga, sinasabi ni Diyan Founder sila nagkulang na hindi nila alam. Once na si Bong Kagape tinanggap nila sa radio station, daming followers yan, daming manonood, magikinig. Exactly po, kay Sir Bong. At saka, ang galing na broadcaster, ang galing na reporter, ang galing na anchor. Diyan sila nagkamali. Hindi kawalan, hindi nila alam na pag isang Bong Kagape ang kinuha nilang broadcaster, nako, tataas yung rating nila. Correct. Kaya lang talagang ganun, Sir Bong, hinihiwalay ng Panginoon
yung Ayan. ikaw inihiwalay ka So doon hindi sa mga hindi pala doon yung profession, yes, vocation natin hindi pala para doon. Hindi yes, Sir talaga Bong. para doon. So, yun din yung sinasabi ni Founder na tayo bandang huli ang magsasama-sama, magtutulungan. Kaya ngayon Sama-sama, pa lang, ngayon yeah. pa lang i-exercise na natin Tayo din yung makinabang. yes, at tayo rin ang makikinabang. Kaya ngayon pa lang i-exercise na natin, tayo magtulungan tayo, magsama-sama. Ano man ang meron. Yeah. Sa hirap at ginhawa to, Sir Bong. Kaya sabi ko, hindi ako mag-worry na walang trabaho talaga kasi kapag iwanan ko tong Kappa Ministry while waiting, ano mangyayari? Saan kukuha ng updates? Saan ano mangyayari sa mga members? Saan sila magtatanong? Kanino sila magtatanong? Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko makalimutan yung mga live niya, previous na mga live niya. Halos everyday matapos na mag-usap, kahit sa live nga nabanggit din na pa niya no? Sa live na wag mo kaming iwan, wag mo akong iwan. Yan. Sir Bong, sabi niya. Oo, para sa Kappa Ministry. Kaya yun tinatandaan ko kahit na off-air, mag-usap kami after ng live. Yun pa rin sinasabi niya, wag mo akong iwanan. Dahil halos ang dami na nating pinagkatiwalaan na hindi na mapagkatiwalaan ngayon. So, talagang nangyari itong pagsubok na ito na mahuli siya. Nandyan sa pagsubok na kulong siya, nasa kulungan siya. So, bilang na lang talaga yung mga totoong member. So, at least doon natin nalaman yung talagang sino yung totoo, sino yung mga loyal. Doon natin nakikita. Kaya sabi ko, yun nga, pagkakataon nga to, at least dyan natin malalaman. Tulad dito sa Alpha and Omega Radio Online, walang balita, walang news na makapagdagdag stress sa atin. Amen. Walang ano-ano mga komentary, walang anumang issue na tinatalakay. Direct tayo sa Bible, doon tayo. Negative, walang negative. Lahat pag-asa, lahat good news. Dahil sa Alpha and Omega, dito yung good news. Ito yung good news. Dahil mula sa may kapal yung ating ibinabalita dito, katotohanan. At kung gusto ninyo na talagang katotohanan, kayo din mismo ini-encourage natin pabalik-balik everyday na broadcast natin, kayo din mismo magbasa ng Bible. Para at least makarelate kayo. Kung bakit si Randolph ngayon na kahit pumapayat na siya konti dahil pa sa sakripisyo, pero it's okay. Alam natin yan, para sa sakripisyo sa lahat, as man of God, may magandang patutunguhan niyang ganyan. Dahil alam ko sa ngayon, makikita ko siya, ma-visualize ko, ma-vision. Wala nang takot, no? Wala nang fear sa'yo, Randolph. Yun ang malaking binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Ibig sabihin, pag meron kang kapayapaan sa puso't isipan, wala ka ng takot. Anytime, ano man ang mangyari. Yung camera mo, medyo pababa. Sige. Yan. Anytime na ano mang mangyari, anytime po, okay na po ba? Anytime na ano mang mangyari sa atin, wala tayong takot kasi sabi nga sa Bible, for to me to live is Christ and to die is gain. So ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan. Kapakinabangan. Ibig sabihin, pag ikaw ay namatay na nasa paglilingkod sa Diyos, ay wala kang takot dahil alam natin pag tayo namatay ay doon tayo mapupunta sa piling ating Panginoon, no? Dahil tayo ay naglilingkod sa kanya at hindi man tayo perfect pero nariyan siya para i-guide tayo. So yun ang dapat nating gawin, no? Pagsumikapan natin kasi talagang napakahirap po makipagbaka dito sa mundo. Nandito lahat ang mga problema, mga tukso para madala tayo sa mga kasalanan, pero nariyan ang gabay ng Panginoon, ang mahal ng Panginoon upang tayo i-guide, upang tayo ay maging dalisay, maging perpekto sa kanyang harapan. Napakahirap po niyan, pero nariyan po ang gabay ng Panginoon. Nais kong i-share, Sir Bong, yung Bible verse kasi ang talakayan natin ngayon tungkol sa takot, di ba? Tama po ba? Oo, fair in English. Oo, fair. Takot sa English. Tama, Sis Juliana, no? Tagalog ng fair, takot. Ayun. So, nais kong i-share sa mga ating mga tagapakinig, tagapanood ang aklat po ni susulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo, talatang 1, versikulo ay 7. Ito pong nakasulat. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ayan.
Ayun, Po, disiplina sa sarili. Oo. po. So, Tsaka wala tayong espiritu ng pagiging duwag. yan, opo. Pag sumusunod ka sa Oo, kanyang na dahil kalooban, mm, yeah, matapang kang kumuha ng pera noon, lalo na sa kapwa ministry, matapang ka noon pero ngayon ang duwag mo na. Ano mm, nangyari doon? Oo. Tapos ay yung mga talagang loyal doon sa kapa, example ko lang to example lang to, andiyan dyan pa rin kami humaharap. Eh alam yun. namin wala kaming ginawang masama, ganun lang. Yes, Andun opo. pa rin yung espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig. Kaya nga Pag-ibig. mayroon tayong pag-ibig sa mga kasamahan natin sa member kaya tayo lumalaban pa rin hanggang ngayon. Pero yung mga talagang may ginawang mali, ginawang kasalanan, Mm, dito lang tayo iikot muna sa Kapa Ministry. Lahat mm, ng yung mga officer noon, mga staff na may ginawang kasalanan, saan sila? nasa Marami ka. silang pera pero nagtatago. Saan sila? Hindi Yun. nga magparamdam. Mm, 'Di ba? Ganun lang. Oh. Pero tayo, simula noon, no, kaya pinaglaban natin, kung anong pinaglaban namin hanggang ngayon ni Brother Randolph, mm. andyan pa rin kami. Nandiyan pa rin tayo. Kahit na nakaramdam kami ng pagod, nakaramdam kami ng stress, nakaramdam kami ng takot na papaano na kami mamumuhay nito, Mm, sama-salo tayo ng mga problema ng kapwa natin. mm. Wala, yung bang, kumbaga, gusto mo sanang tumulong, lalo na sa Yes. yung may mga medical attentions, Mm, na humihingi ng tulong ng mapamedical nila, pang-hospital, ay mga na-dialysis, wala masakit lang sa puso, no, sa mm. damdamin natin, yung mga ganong bagay na gusto mong tumulong pero wala kang magawa. Yes, opo. Kung kaya't ah, the true prayers nakaka-survive naman, no. Yun. Ang pinakasimple nga lang again and again para maging matapang tayo sa mga pagsubok sa buhay, malagpasan natin yung iba nawalan ng mahal sa buhay pero nakasurvive pa rin. It's because of the prayer, no. Yun lang naman pasalamatan natin sa lahat. Yun lang naman Amen. ang importante sa atin. Sakto. So, ito nga sabi ko, believe ako na nandiyan dyan ka pa rin, Randolph Mm, Sabi ko, akala ko nga sa sarili ko noon, lalo na yung pagkahuli kay Founder, sabi ko, bakit parang wala lang tumayong lumaban? Sino-sino pa ba yung mga naiwan para ituloy yung laban, no? tama, tama. At least doon natin nakita na andiyan dyan pa rin, maraming mga loyal members pa rin na hindi pera-pera lang talaga yung habol. Yes. Hindi Mm, lang pera, tama. material things yung kanilang habol. Nung may benepisyo sila kay Founder, ala, dikit ng dikit kay Joe sa mama, kay mama, kay Mama Joel. Pero ngayon, Wala kami na. lang naunang nakapunta doon agad-agad. Wala na. Pero thank you sa mga nag-support talaga. Maraming salamat. At Amen. least, patawarin lang natin sila. Iba-iba namang mga sitwasyon din kasi. Pero may Mm, iba na nagpaabot lang ng mensahe. So, sapat na yon. Pero mm. yung talagang walang pakialam, wala Salamat tayo sa mga ganun. At least yung iba, tahimik lang pero nagpipray. Yung ibang Yo, alam natin, nilapitan mo na, hingan mo na ng tulong, wala pa rin. So, hindi nagpaparamdam. So, at least alam natin kung sino talaga yung totoo. amen. Oo. Talagang diyan talaga nakikita, no, nililinis yung linya. Dahil Yeah. pag meron pa ring ikang dumi sa linya, hindi pa rin Mm. magiging Kaya successful. nilinis tayo. Nilinis Yes. talaga. Kasi ang Oh, Diyos ay isa yun banal sa yan eh. dahilan. Isa yan sa Nilinis dahilan. tayo. Opo, nilinis yan. And then, Kahit sinubok i-compare mo tayo. nga lang dito. Mm, si- Yes. Oh. sinubok tayo, sinubok yung ating katatagan. And then, Yeah. yung ika nga yung aral na napupulot natin dito na pagka muling nagbalik ito, alam na yung dapat gawin. At alam na natin kung saan Mm. tayo, hindi lang Kung ito sino yung dapat may puso, may sino puso. mayroong Holy Spirit, sino yung Yan. madasalin, sino may takot sa Diyos, Yun, sino yung talagang importante. totoong may concern sa kapwa. Yun lang, tulad ni Yun. Pastor Bailey, lagi nanonood dyan. Mm. Ang dami ng mga pastor sa Mindanao, akala mo talaga, pastor, yun pala, mga false prophet, kaya maging maingat tayo. Ganun talaga. Yan talaga. Nakasulat sa Thank you, Bible Pastor naman yan. Bailey. Ayan, Yan, opo. hindi mawawala yan sila talaga. Kaya nga, para makaiwas tayo doon, sabi nga natin, paulit-ulit, everyday yan. Except sa pagpo-post natin ng mga verse dyan sa page natin, Mm. verse ng Bible, coming from the Bible, sila din mismo magbasa. Pag walang Bible, antay nila December, magmimigay tayo. Uy, nawala si Randolph. Naubos ko kasi daldal lahat Add ka ulit, Brother Randolph. Mag-add ka lang ulit.
para ano, balik tayo. Long Kid Noble, maraming thank you. Mag-add ka lang ulit baka nalobat. Pastor Bailey, sige mag-PM ako sa iyo. Baka next week pwede ka. Balikan natin ulit. Baka naputol yung line. Maulan kasi ngayon eh. Baka sa akin yung depensa. Ayan, Sir Bong, pasensya na. Medyo parang nawala ang signal natin. Oo. Akala ko nawala ka kasi parang daldal ko na lahat. Sige, tuloy mo lang. Yun, nais lang nating ipaalam sa ating mga kababayan, lalo sa mga kapamember. Sabi mo, iikot lang muna tayo sa mga kapamember na dito napapatunayan yung totoong mga loyal na walang itinatago, wala tayong kung ano man yung mga nabanggit natin sa mga member kasi maraming tatanong, na daw sila sa magandang salita, matamis na pananalita. Actually, yung ating mga binanggit no, sa ating mga members, yun po ay katotohanan lamang na yun po ang plano talaga ni Founder na lahat po ay maging masaya, maipagpatuloy niya yung kanyang advocacy. Ngayon, kung meron mang naging problema dahil nga dumaan tayo sa pandemic, ay lahat naman naapektuhan. At lahat ng mga business ngayon, halos lahat ng mga negosyo ngayon apektado. Apektado kay mga trabahante na wala ng trabaho. So, kaya hindi maiwasan yung unawain natin. Importante ligtas muna tayong lahat. Yes, oo. Kaya andi dito tayo na nagbibigay pag-asa. Yan ay kumbaga binibigyan ng kumbaga naisabay tayo doon sa pinahintulutan ng Diyos na dumating sa buhay ng mga tao to para manumbalik ang Diyos, manumbalik ang tao sa Diyos. Maghanap ng ang tao maghanap ng Diyos dahil sa dinadanas na kahirapan, problema, tumawag muna tayo sa Diyos. At yun ang kanyang kalooban. At yung ang lahat ng mga pangangailangan natin, kapag naramdaman niya, nakita niya sa puso mo na sincero ka at ikaw ay tinanggap mo ang Diyos, ay nagsisi ka sa mga kasalanan mo, sabi nga sa Bible, libu-libong anghel sa langit ang magpapalakpakan, magdiriwang. No? Isang kaluluwa lang, isang tao lang na magsisi, ay libu-libong anghel ang magdiriwang, magsasaya. So how much more tayong lahat ng mga member, magmanumbalik tayo sa Diyos, magkaisa tayo, manumbalik tayo sa Kanya, magsisi, at tanggapin natin siya bilang Diyos at hari natin buhay. Huwag tayo matakot sa kahirapan sa pandemic dahil sabi mo kanina, pagsubok lang yan. Pagsubok, ang ibon nga hindi naman COVID ka lang, yan sinasabi sa mga post, 'di ba, social media. COVID ka lang. Yan, oo. So pinahintulutan niya yung galit niya sa pangkahalatan, nadamay lang tayo. Nadamay lang tayo, pero sinasakyan lang 'yon ng yung iba na dapat seryosohin sa pag-handle yung kahit sa pandemic na yan, pag-handle ng pandemic, pero anong nangyayari? Yung mga nasa posisyon, maraming nagsamantala ng dahil dyan. Exactly. Yung iba dahil sa COVID, yung mga nasa posisyon na mga government officials, papagawa ng mansyon, papagawa ng bahay, may papatayo ng mga negosyo, papalawak ng mga property, laking kita pala daw sa COVID na yan eh. Papaluin talaga, may kaparusahan yan. Bawat kasalanan na ginawa, may kaparusahan yun. Ganun lang. Exactly. Haharapin nila yon. Ngayon, masaya sila dito. Ginagawa nila. Pero darating yung panahon. Opo, hindi nila alam hindi ba nila madadala ba nila yan kung sila ay yumao na, di ba? Yeah. Oo, hindi naman nila madali. Yes, correct. Correct. Gusto ko rapture na eh. Pag may rapture na eh. Siguro malapit once na yan. Once na handa ka na. Ang pinaka-the best kasi diyan, Sir Bong, sabi nga sa Bible, ang palatandaan na ang kanyang muling pagbabalik ay pag naipalaganap na sa buong mundo ang kanyang ebanghelyo. So, paano natin may papalaganap ngayon ang ebanghelyo sa buong mundo? COVID nga, hindi tayo makaikot. Sa pamagitan ng programang ito, Alpha and Omega, social media, kagaya ng ganito, Alpha basta and may Omega internet Radio lang. Yes, may papalaganap natin. Sabi ko, kahit na nawalan ako ng internet, nandiyan naman kayo. Pag mawalan ako ng internet, so dahil sa dami natin, may broadcast pa rin. Share lang sa page, ganun lang mayayari. Exactly. Ang daming mga prayer warriors natin. Kaya hindi hindrance yung, kahit mawalan ako ng internet, kung sino isa sa atin, sa dami ba naman, iba-ibang bansa to eh. So makaka-broadcast pa rin tayo. Correct. Ganun yung pasalamatan natin. Yes, oo. Kaya naman, itong mga naranasan natin,
panandalian lang to. Hindi to magtatagal ng sobra-sobra. Meron lang akong babasahin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 30, versikulo 5. No? Ito'y tandaan po natin mga member. Sabi dito, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Sa pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Ayan. Di ba? Malinaw ang sinasabi ng Aklat ng Awit na kung umiyak man tayo sa magdamag, yung kagalakan natin sa kaumagahan, pangmatagalan yan. Ibig sabihin, once na ibinigay na sa atin, ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon yung ating kahilingan, pangmatagalan na nating pakikinabangan. Ganun siya ganun siya magpala, ganun siya mag-design. So wag tayong mag-alala. Tiis lang kung ano yung mga kahirapan, kung tayo man ay dumanas ngayon ng problema, ay gutom walang makukunan. Hindi Kasi tayo marami sa atin papaano na yung yung bukas dahil yung pagkain natin para lang ito hanggang ngayong araw, hanggang ngayong linggo lang. Di masyado tayong advance mag-isip. Next month, saan naman tayo kukuha dahil walang trabaho. On the 15th, walang sahod. So, wag nating problemahin yon dahil nakasaad ho yan kapamilya doon sa Mateo 6:34. Ito, basahin ko lang ito, Mateo 6:34. Kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. So just pray, tawagin mo lang siya, tulad na paulit-ulit natin sinasabi, Panginoong Jesus ng palagi, tawagin natin to provide us everything. Halos, yung kaba sa puso mo, yung takot, yung pangamba, mawawala yan. Wala yan. Oo. Yung may mga... tayo ay talagang nakasandig sa Kanya. Sandal always sa Kanya. Yun. Opo. Yung may mga takot lang, Sir Bong, sa ganyan. May takot sa problema, sa suliranin, ano? Yun yung mga walang pananiwala, walang pananampalataya sa Diyos. Takot talaga yan. Kasi ang iniisip niya, paano? Sinong tutulong sa kanila? Sino magbibigay sa kanila ng kanilang kakainin? Sinong magbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan? Pero yung mga taong may pananampalataya... Kahit yung mga mayayaman, lalo na yung mga walang pananampalataya, mga politikong walang pananampalataya, yung talagang sagana doon sa sa yaman nila. Malalaman mo yan, Brother Arnold, kasi hindi lang sila makalakad na mag-isa. May bodyguard dyan, takot yan. Sila yung may takot, pero tayo, tingnan mo, kahit anong oras labas tayo. Kung wala na yung pandemic na yan, wala tayong takot. Maglakad sa dilim, anong oras, kahit araw man yan, wala tayong takot, walang kasama, walang body-body. Pero yung mga yan, tingnan mo yung walang Panginoon sa puso, takot yan. Ganun lang yun. Lalo na yung may ginawa sa kapa talaga, nako. May pananagutan talaga yan. Ramdam ko na yan. May kalalagyan yan sila. Marami naman tayong nababalitaan na ng mga kumalaban sa kapa na tumalab na sa kanila yung yung balik ng ganti ng Panginoon, no? Isa sa mga broadcaster na banat ng banat sa kapa kamakailan lang nabalitaan natin Nakaramdam din siya. Kaya nga kung anong kasamaan na ginawa mo, may pananagutan talaga yon. Kaya nga, lagi nating sinasabi, kahit tayo mag-pray, Lord, sana wag lang bumalik sa Kanya yung Kanyang pinagsasabi at pinagagawa. Amen. Ikaw na ang bahala sa Kanya. Yun yung, kumbaga, yan ang mga prayer na matindi, Brother Randolph. Yung taong gumawa sa iyo ng masama, ipag-pray mo yon. Nako. Yung taong may ginawa sa ministry natin, ipag-pray natin na sana wag bumalik sa kanila. Kasi pag bumalik yun sa kanila, matindi yun, doble yun.